Nagsisikap ako, nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita. Okay po, magandang umaga. Nandito na naman po ang Pag-ibig Fund para sa OFW Pag-ibig Program. Isang oras po tayo magsama-sama mula alas 11 hanggang alas 12 po ng tanghali. Ako po si Ruben Galamay ng Pag-ibig Overseas Department. Magandang umaga din po sa mga taga-subaybay ng programang ito, lalo na ang mga miyembro at opisyalis po ng Kapisanan ng mga kamag-anak ng Migranteng Manggagawang Pilipino Incorporated or Kakampi. Kung meron po kayong katanungan, pwede nyo pong i-access ang website po ng Kakampi. Ito po ay yung kakampi-news.blogspot.com www.ustream.tv.channel.kakampi online, or kung meron po kayong telepono, pwede nyo pong tawagan ang 553-8656 or 480-5812. Yun po, may tatanong nyo po siguro kung ano po ang Pag-ibig Fund. Ang Pag-ibig Fund po ay isang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa po ng inyong mga impok. Ibig ko pong sabihin, lahat po ng inyong iuhulog sa Pag-ibig Fund, yung inyong pong contributions, yung pong binabawa sa inyo, o yung kino-contribute po voluntarily, ay yun po ay inyong savings or impok. At isa din pong sa programa ng Pag-ibig Fund ay ang pangangasiwa po ng housing loan. May housing loan program po. Ito po yung nagpapaloan ng Pag-ibig Fund para sa aming miyembro. Una po, paano po kaya magpamiyembro ng Pag-ibig Fund? Actually, ito pong programa ay naka-focus po kami sa aming OFW members. Pero kahit po kayo hindi OFW, pwede pa rin po kayong makinig or magtanong sa programa pong ito. Unang-una po, paano po ba magpamiyembro ng Pag-ibig Fund? Kung kayo po ay nasa abroad, dalawa po ang aming proseso. Mayroon po kaming tinatawag na online registration, at yung pangalawa po ay yung employee assisted registration. Yung online registration, pwede po ito lalo na sa mga OFW na nasa abroad. I-access nyo lang po yung website ng Pag-ibig Fund. Ang website po ng Pag-ibig Fund ay www.pagibigfund.gov.ph. And then, pag na-access nyo na po yun, i-click nyo lang po yung e-services. And then, pag na-click nyo po yung e-services, i-click nyo po yung online membership registration. And then, i-follow nyo na lang po yung mga buttons. Ganun po kadali magparehistro sa Pag-ibig Fund. Ngayon po, kung nandito naman po kayo sa Pilipinas, pwede po kayong pumunta sa any Pag-ibig Fund branches. We have 38 branches po all over the Philippines. From Luzon to Mindanao, meron po kaming branches. Ayun po. Pagka nagpa-register po kayo, mabibigyan po kayo ng registration number. Or pag dito po kayo nagparehistro sa Pilipinas, kahit sa branches po, mabibigyan naman po namin kayo ng transaction card. Yun po yung transaction card na nakalagay na rin po yung inyong ID. Yung members, ano na po yun, permanent ID number nyo po. Na yun po ang gagamitin nyo sa pakikipag-transact sa Pag-ibig Fund. Kahit sa ang Pag-ibig Fund po kayong mapunta, yun na po ang gagamitin yung number. Sa mga dati na pong miyembro, lalo na po yung mga OFW, na bago po sila nag-abroad para magtrabaho, meron na po sila dating trabaho dito sa Pilipinas.
Yung mga naihulog pong yon ay idudugtong po yon sa hulog nyo as OFW. Ngayon, baka itanong nyo po, ano po ang mangyayari sa hulog nyo dito sa Pilipinas? Yung po ay pagsasamahin namin, i-consolidate po namin yon para maisama doon sa inyong recent or yung present contributions. Hindi po mawawala ang inyong savings or contribution sa Pag-ibig Fund. At ang savings nyo po ay kumikita ito po ng interest or dividendo. Ang dividend rate po namin kada taon ay nag-average po kami ng 4.5% per annum. Ano po ang ibig sabihin nun? Yung pera nyo po na ihulog ay kumikita ng 4.5% per annum at ang kagandahan po nito ay tax-free. Wala pong tax ang inyong mga kita. Ano po ba ang kagandahan din ng inyong savings pag kayo po ay naguhulog sa Pag-ibig Fund? Ito po ay, una yun nasabi ko na sa inyo kanina, yung dati nyo pong contributions ay pwedeng isama kahit saang employers kayo mapunta, kahit ilan. Kahit 10 kayong employers dito sa Pilipinas and then naging OFW kayo ngayon, pwede po namin pagsamahin yon ng isa na lang. I-consolidate po namin yon. And then, tax-free po ang inyong dividendo. Wala pong tax. Hindi po namin babawasan. Unlike sa bangko, di ba? Pagka kayo may savings sa any banks, meron pong final tax na at least 20% yata sa inyong interest. Dito po sa amin, wala. Isa pa pong kagandahan ay yung inyong savings po, yung inihulog nyo sa Pag-ibig Fund ay government guaranteed. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Ginagarantiyahan niya po ng pag-ibig ng gobyerno ng Pilipinas na ang inyong savings ay maibabalik po pagdating po ng kaukulang panahon. Ano po ba yung kaukulang panahon? Yun po, i-discuss ko po yan mamaya. Kung kailan kung kailan po namin maibabalik sa inyo ang inyong naihulog na savings nyo. Yun. Pwede po kayong magbayad, maghulog ng inyong savings or Pag-ibig contributions sa kahit saang Pag-ibig Fund Office. Kung kayo naman po ay nasa ibang bansa, meron po kaming mga remittance partners or meron din po kaming Pag-ibig Fund officers na nasa ibang bansa. Pwede po kayong pumunta. Ang mga Pag-ibig Fund officers po namin o Pag-ibig Fund representative, sila po ay matatagpuan sa Philippine Embassy or Philippine Consulate ng bansang inyong pinagtatrabahuan. Meron po kaming Pag-ibig Fund representatives sa Asia Pacific. Simulan po muna natin sa Asia Pacific. Dito po sa Hong Kong, Singapore, magkakaroon na rin po sa Malaysia, sa Brunei, Taiwan, sa Japan maglalagay na din po. Diyan po, sa mga nabanggit ko pong countries, hanapin nyo po lang o pumunta lang po kayo sa Philippine Consulate or Philippine Embassy. Nandoon po ang ating Pag-ibig Fund representative. And then, sila po magsasabi sa inyo kung saan po yung pwede din po silang mangolekta or isasabihin po nila kung ano po yung mga remittance partners na pwede nyong puntahan doon sa bansang nabanggit ko. Sa Middle East naman po, meron din pong sa Saudi Arabia, meron po sa Jeddah, Riyadh, and Al-Kubar. Sa Kuwait, sa Qatar, sa Oman, maglalagay na din po. Before the year ends, baka may malagyan na po namin ang Qatar. And then sa Bahrain, and Qatar, Bahrain, Dubai, and UAE. Yan po, yung mga bansang yan, puntahan nyo lang po yung Philippine Consulate o Philippine Embassy. Sa Europe naman po, meron po tayo sa Milan, Rome, sa London, meron po sa Spain. Yan po, yan po yung mga countries na pwede nyong, may mga Pag-ibig Fund representative po tayo doon na pwede nyong puntahan para sa inyong Pag-ibig Fund membership or Pag-ibig Fund contributions kung saan kayo pwedeng maghulog. Ayun po, meron din po tayong, ngayon po ay pinatutupad or last year pa po, ito yung sa mga OFW na alis. Sa mga kapatid po nating OFW na alis,
bago po sila bigyan ng OEC o yung Overseas Employment Certificate, ay nire-require po silang magbayad or ng pag-ibig. Actually, hindi po yan bayad. Kasi po, yan po, yung binabayad nyo o yung inuhulog nyo pong 100 pesos sa POEA, yan po ay hindi bayad, kundi savings nyo po o impok. Wag po kayong maghinayang doon sa 100 dahil yun po ay inyong, ibabalik po ng pag-ibig fund yon, yung ibabayad nyo po sa POEA, yung mga paalis nating kapatid na papunta, magtatrabaho sa ibang bansa. Ang kailangan nyo lang po ay kung mas may extra money kayo, I would advise na you have to increase your contributions. Kasi po minimum po yung 100 pesos. Total, savings na po yan. Tulad po ng nasabi ko, savings nyo po yon na ibabalik namin at kumikita po ng dividendo. Mas maganda po kung may extra money, lakihan nyo na lang po ang inyong contributions. Ayun po. At ano po ba, kailan nyo pa ba pwedeng kunin or kailan po ba natin pwedeng ibalik ng Pag-ibig Fund ang inyong savings? Ang inyo pong impok ay ibinabalik po ng Pag-ibig Fund when you reach the age of 60 or pag na-meet nyo po yung maturity na 20 years. Ibig sabihin, naguhulog kayo ng 20 years. And then after 20 years, pwede po namin ibabalik na po namin ang inyong contributions with the corresponding dividends. Maliban po sa savings, meron pa po tayo ang mga benepisyo nyo rin po. Isa lang po sa mga benefits nyo ay yung dividends. Ang isa pong mahalagang benefit nyo na makukuha sa Pag-ibig Fund ay yung availment of housing loan. I will discuss that further later po. Unahin ko lang po muna ang tungkol sa pag-iimpok o yung inyong pagiging Pag-ibig Fund members. Ngayon po, nasabi ko nga kanina na bago po kayo umalis, nire-require po ng POEA yung paghulog ng Pag-ibig Fund na 100 pesos. Minimum po yun. At bago sila mag-issue ng OEC, ang POEA, kailangan pong maghulog ang OFW ng 100 pesos. Yun po, ulitin ko po, hindi siya bayad, kundi inyong savings. Ngayon po, pumunta tayo sa inyong mga benefits that you will get from Pag-ibig Fund. Unang-una, nasabi ko na po, yung savings. Isa po yun sa talagang isa sa mga minumungkahi po namin sa aming mga miyembro, lalo na sa mga OFW, na kung may extra money po, i-invest nyo po sa Pag-ibig Fund. Nabanggit ko po, i-invest nyo dahil meron po kaming ino-offer ngayon. Maliban po doon sa nabanggit ko kaninang Pag-ibig Fund membership, ang tawag po namin doon ay Pag-ibig One. Yung mga membership nyo before, as when you were employed here sa Pilipinas, at ngayon po yung OFW membership nyo sa Pag-ibig Fund, Pag-ibig One po yon. Meron po kaming bagong programa ngayon, yung Pag-ibig 2. Ang tawag po namin dito ay Modified Pag-ibig 2 Program. Wala pong pinagkaiba ito sa time deposit sa bangko. Ang ano lang po dito, ang interest po o dividendo na binibigay namin sa aming mga nag-avail ng Pag-ibig 2 program ay mas mataas po doon sa dividendo ng Pag-ibig 1. Nasabi ko po kanina, ang dividendo po ng Pag-ibig 1 na binibigay po namin ay nag-average po kami ng 4% to 4.5% per annum na interest, na walang interest. Isipin nyo po yon na mas malaki po yan sa interest. Kung meron po kayong savings account sa bank, hindi ko po maano kung gaano kalaki yung sa amin. Kasi po sa bangko ngayon, I think only 2 or 1 to 2% per annum ang kanilang interest. Ngayon po, sa Pag-ibig 2 po, ito po ay mas malaki kaysa sa Pag-ibig 1 na dividendo namin. Nag-average po ito ng 4.5% to 5% per annum naman. At ito po, ang Pag-ibig 2 ay, ang contributions po na minimum dito ay 500 pesos per month. I-encourage ko po ang mga miyembro ng Pag-ibig Fund na mag-avail
ng Pag-ibig 2, lalo na yung may mga extra money. Dahil ito po ay magandang investment. Kumikita po ito ng malaking interest or dividendo. At iba ito po, ang maturity po ng Pag-ibig 2 ay 5 years lang. After 5 years po, pwede nyo na pong kunin or pwede nyo pong i-invest ulit for another 5 years sa Pag-ibig Fund. Ang ano lang po dito, ang Pag-ibig Fund, ang Pag-ibig 2 program po namin ay purely savings po yan or purely investment. Hindi po to kasama sa pag-avail ng housing loan. Ang titignan lang po nating membership para ma-avail nyo po ang Pag-ibig housing loan program namin ay inyong Pag-ibig 1 membership. Punta po tayo sa mga inyong benefits tungkol sa pag-avail ng housing loan. Malamang marami po sa inyong gustong mag-avail ng housing loan, ngunit kulang lang po sa mga information about our housing loan program. Bago po ako magtuloy, gusto ko pong sabihin na meron pong batas ngayon. Actually, hindi na po ito kabaguhan. Ito po ay naging batas noong January 2010. Pinirmahan po ni dating Presidente GMA ito noong 2009 July, and the law took effect on January 1, 2010. Ang batas po na ito po yung Republic Act 9679 or the HDMF law of 2009. Ang batas po na to ay sinasaad po ng batas na to na ang lahat po ng empleyado ng gobyerno o sa pribado ay dapat pong maging member ng Pag-ibig Fund. Nire-require po ng batas na to na lahat ng empleyado, that includes OFW, dapat po ay maging membro ng Pag-ibig Fund. But I am not here to dwell on the mandatory aspect of the law, because I want OFW to be members of Pag-ibig Fund, not because you are mandatorily covered. I want you to join Pag-ibig Fund because you believe in our programs and you believe sa mga benefits that you will get from us. Alam ko po kasi na lalo na sa mga nagwo-work sa abroad na ang inyong ipon po ay inyong pinaghirapan at mahirap malayo sa bansang pinanggalingan natin. Lalo na pagka ang pinag-uusapan ay compulsory ang contributions, medyo masakit po sa atin tenga. Dahil yan po ay inyong hanggat maaari, dapat mapunta ang inyong pinaghirapan sa tamang paraan. Kaya po, nandito po ako para i-discuss sa inyo kung ano ang inyong makukuha sa Pag-ibig Fund at gaano kaganda ang programa ng Pag-ibig Fund para sa mga OFW. Hindi lang sa OFW, kundi sa lahat ng miyembro ng Pag-ibig Fund. Sa housing loan po, ito po, ang isa sa mga inyong benefits that you can get from us, yung availment of housing loan. Ang housing loan po ay madaming klase. Tawag lang po namin doon ay housing loan program. Ang housing loan po namin, pwede kayong bumili ng lupa. That is, yung tawag namin ay lot purchase. Kung meron naman na po kayong lupa, may existing lot na kayo, pwede kayong mag-loan ng house construction. Halimbawa naman po, wala pa kayong lupa at bahay, pwede po. Pwede kayong mag-avail ng housing loan na purchase of lot and construction of house. Yun po. Or kung meron na po kayong bahay at gusto nyo pong pa-renovate, pwede po. Meron po kaming para sa renovation. Ngayon po ay, halimbawa, meron gusto nyo naman pong pandagdag sa tuition ng inyong mga anak or pandagdag sa inyong maliit na business, yung mga sari-sari store, meron naman din po kaming tawag na multipurpose loan. Ito pong multipurpose loan, ito po ay, ang pwede po namin mapa-loan sa inyo ay maximum of 80% of your total contributions. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Kung kayo po
ay na may total contributions na let's say mga 50,000 na ang naipon nyo sa Pag-ibig Fund, 80% of that, maximum of 80% ay pwede nyong i-loan. Nag-average po kami ng 60 to 80%. Ayun po, sino po ba ang pwedeng mag-avail na ng multipurpose loan? Yung mga miyembro po namin na naka 24 months na po, minimum of 24 months membership, pwede na po silang mag-avail ng multi-purpose loan. Yung po pagka nakahulog na po sila ng 24 months o 2 years na po silang miyembro, pwede po silang mag-avail na ng multi-purpose loan. Sa ano naman po, sa housing loan, kailangan po, hindi na po nila kailangang maging miyembro ng 2 years. Ano po ba ibig sabihin nito? Halimbawa po ako or inyong kaibigan ay hindi pa membro ng Pag-ibig Fund at gusto niya nang mag-avail ng housing loan, all he has to do is to pay the 24 months. Yan po yung tinatawag naming lump sum payment. Maghuhulog lang po siya ng 20, hindi po bayad to, ihuhulog niya po yung equivalent na 24 months. Kung ang mailoloan niya po ay 500,000 or 500,000, ang corresponding contributions po kasi niyan ay 200 pesos per month. So, kung ang gusto niya pong i-loan ay mga 500,000 housing loan, ang babayaran niya lang po ay 200 pesos times 24 months. Actually, hindi siya ang tawag dapat doon ay hindi siya bayad, kundi contributions niyo po. Yung 200 pesos times 24 months na ihuhulog nyo, yan po ay inyong savings. Kinailangan nyo lang po kasing maghulog para makapag-avail ka agad-agad kayo or ng housing loan. Hindi nyo na po kailangan mag-antay ng 2 years sa housing loan. Agad-agad pwede na po kayong mag-avail ng aming housing loan. Halimbawa po naman, kayo ay nasa ibang bansa. Pwede pa rin po kayong mag-avail ng housing loan kahit nasa ibang bansa kayo. Ang gagawin nyo lang po, kung lalo na kayo kung ay nasa ibang bansa na may Pag-ibig Fund representative, pumunta lang po kayo doon kasi kailangan nyo pong mag-execute ng special power of attorney para sa inyong representative dito sa Pilipinas. Ito pong form na to ay downloadable po sa aming website or available po ito sa aming Pag-ibig Fund representative. Ngayon po, i-execute nyo po, fill out nyo yung special power of attorney. Magde-designate kayo kung sino yung attorney-in-fact nyo o yung inyong representative dito sa Pilipinas at dapat po ay authenticated yon ng Philippine Embassy or Philippine Consulate. At yun po ang inyong padadala. Kasama po, samahan nyo na po ng inyong employment contract. Yun po, yung authenticated special power of attorney or SPA, padadala nyo po sa inyong representative dito sa Pilipinas para siya po ang makikipag-transact sa amin dito. Yun po ang gagamitin ng inyong representative para makipag-transact sa Pag-ibig Fund. Ano po ba ang mga ibang dokumento na inyong i-comply pagka nag-avail po kayo ng housing loan? Unang-una po yung eligibility requirement. Yun yung kung member na kayo ng 24 months minimum, pwede na po kayo mag-avail ng housing loan provided may active payment kayo ng Pag-ibig Fund. Kung hindi pa membro ng Pag-ibig Fund, pwede po, bayaran lang po yung 24 months na contributions. And then the following day, pwede na kayong mag-avail ng housing loan. Yung mga documentary requirements po, yan po yung unang-una, mahalaga po yung special power of attorney. Kasi po, yan ang gagamitin ng inyong representative para makipag-transact dito sa Pag-ibig Fund. And then, yung inyong employment contract o employment certificate na galing sa employer nyo dyan sa ibang bansa. Kailangan nyo din pong padala yun. Yung mga application form, pag nagpunta na po kayo sa Pag-ibig Fund, bibigyan po namin yung inyong representative ng mga application form. At dapat po, kung kayo po ay kukuha ng property sa isang developer, yung accredited developer namin, sila tutulungan po kayong mag-process ng mga staff ng developer.
Ngayon po, kung kayo naman po ay kukuha ng property sa private individual, ang requirement po namin, dapat po ang titulo ay nakapangalan dun sa seller, dun sa pagbibilhan nyo. At dapat po malinis yung titulo. Ibig po sabihin, wala pong annotation sa likod o hindi po siya nakasanla sa bangko or sa ibang ahensya or sa iba sa developer. Basta po malinis ang titulo. Ayun po, kung pwede din naman po kayong, kunyari, halimbawa po, meron din pa pala kayong may existing loan kayo sa bangko. Pwede pong i-refinance ng Pag-ibig Fund yun. Dapat po lang updated. Bago po tayo magtuloy, we'll have to pause a break for 5 minutes. Then babalik na lang po uli kami. Marami pong salamat. Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan Pag-ibig. May magandang balita ang Pag-ibig. Dinoble ng Pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang Pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Bumabagyo! Nasisira ang bubong! Mag-home improvement loan na! Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan na! Paano na ang pag-enroll ni Boy? Mag-educational loan! O di kaya'y pagod at kailangan mong mag-relax? Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito ay para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Hala, tawag na sa 724-4244 o maaaring bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa Multipurpose Loan Program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Balang araw, makakamit din natin kung anong hinahanap natin. Hanggang sa muli. Marinig ko lang pangalan mo. Nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita. Okay, magandang umaga po uli. Nandito naman po uli ang Pag-ibig Fund para sa OFW Pag-ibig Program. Bigyan ko lang po ang ating mga tagapakinig ng idea kung yung mga kanila pong impok ay kung magkano po ang kanilang makukuha after 20 years. Ito po, pakikita ko po sa inyong hindi lang po ma-focus. Ay, pa-focus. Ito po, ay pa-focus ko po. Ito po yung nasabi ko kanina, kung magkano po ang inyong makukuha. Ayan po. Ito po, yan. Kung ang kayo po ay naghuhulog ng 200 pesos,
kada buwan. At tuloy-tuloy po kayo naghuhulog hanggang 20 years po. Lumalabas po ang naihulog nyo po ay 48,000. Pero kung ang makukuha nyo po after 20 years din ay 73,015 pesos and 85. Kita nyo po yung inyong kinita ng inyong savings sa Pag-ibig Fund. So makikita nyo po kung lalong mas malaki ang inyong inuhulog, let's say, ito po, 1,000 pesos a month, ang hulog nyo po sa 20 years ay 240,000, ang makukuha nyo po, ang ibabalik po namin sa inyo ay 365,079 pesos. Bilang nyo po, yan po yung kinita o yung ininvest nyo. Whereas kung 2,000 a month, 2,000 pesos monthly, ang investment nyo lang po ay 480,000, whereas ang ibabalik po namin sa inyo ay 730,158 pesos. Yan po ang binigyan ko po kayo ng idea kung magkano po ang so kung mas malaki po ang hulog nyo, mas malaki din po ang ibabalik namin sa inyo. Ngayon po, tungkol naman po sa Pag-ibig Housing Loan, ginagala ko pong sabihin na ang Pag-ibig Fund po, nilakihan na po ang pwede nyong ma-loan sa housing. Dati po ay maximum lang kami ng 3 million. Ngayon po ay ginawa na po ng aming Board of Trustees na gawing 6 million na po ang pwede nyong ma-loan. Maximum po ay 6 million. At tinaasan na po ang terms of payment. Dati po ay ang maximum payment, years lang ng baka nyo bayaran ng inyong housing loan ay 25 years. Ngayon po ay in-extend po namin, ginawa po namin 30 years. May tatanong nyo po, ano po ba ang kailangang, ang required contributions sa Pag-ibig Fund savings para ma-avail ang bawat ang 6 million or let's say mag-start po muna tayo sa 1 million. Ang required contributions po, nahulog nyo kada buwan, pag kayo po ay mag-avail ng 1 million na housing loan, ay 500 pesos po, 500 pesos a month na contributions or savings nyo po. Yun po ang dapat nyong ihulog monthly na contributions para ma-avail nyo yung 1 million na housing loan. Halimbawa, gusto nyo rin po naman ay yung 4 million na housing loan. Ang required contributions po ng 4 million ay 2,000 pesos a month. Ang 6 million po na housing loan ay 2,950 a month na contributions. At ang kagandahan po nito, ang interest rate po namin ay mababa hanggat sa 7.9%. Pinakamababa po naming interest ay 7.9% per annum. Mamimili po kayo ngayon kasi ang interest rate po namin ngayon ay risk-based po kami. Bigyan ko lang po kayo ng example. Halimbawa, ang pinili nyo po ay for 3 years na interest. Ang interest rate po na maibibigay po namin doon ay 7.9% per annum. And then, mamimili po kayo kung gusto niyo ng 5 years or 10 years to pay, may corresponding interest rate po na para doon. Para naman po sa mga low income earner na ang income ay mga 400,000 annually or 15,000 a month, meron po kaming tinatawag na affordable housing program. Ito po yung sa mga low income earner. Ang pwede pong ma-avail nito ay 400,000 minimum or 400 to 500,000 housing loan. Yun lang po yung para sa low income earner namin. May tatanong niyo po, saan po ba kayo pwedeng mag-file ng housing loan? Pwede po kayo mag-file ng housing loan kung saan po yung may Pag-ibig Fund, malapit na Pag-ibig Fund office sa inyong kukuning property. Kung ang kukunin nyo pong property ay nasa Cagayan de Oro, meron po kaming Pag-ibig Fund office sa Cagayan de Oro. Kung meron po kayong, kung ang balak nyo pong kuning property ay dito po sa may bandang Bulacan, meron po kaming Malolos Regional Office. Kung sa Pampanga po, meron po kami sa Pampanga Office. Sa Baguio, meron din po.
Kaya gagaya nga po ng nasabi ko kanina, mula Luzon hanggang Mindanao, meron po kaming Pag-ibig Fund Office. Meron po ditong katanungan. Ano po ang Modified Pag-ibig 2 program? Galing kay Sir Erwin Juanites ng Hong Kong. Maraming salamat, Sir Erwin, sa tanong mo. Ang Pag-ibig Fund, ang Modified Pag-ibig 2 program ay bagong programa ng Pag-ibig Fund na ito ay katulad ng time deposit sa bangko. Sino ba ang pwedeng mag-avail ng Pag-ibig 2 program namin? Dapat ikaw ay miyembro ng Pag-ibig 1. Ito yung ibig ko sabihin, ito yung miyembro ka na ng Pag-ibig 1. Yung dati, kung ikaw ay nag-work sa Pilipinas, binawasan ka ng Pag-ibig, yun yung Pag-ibig 1. Tapos ngayon, ikaw ay may OFW at dapat active member ka ng Pag-ibig 1. Ibig sabihin, naghuhulog ka ng contributions mo as OFW. Ngayon, ang Pag-ibig 2, ito nga ay isang savings, isang time deposit. Ang pinagkaiba lang namin dito, mas malaki ang interest namin kaysa sa bangko. Ito po ay nag-average ng 4.5% to 5% per annum na interest. At ang minimum contributions nito, kasi ang Pag-ibig 1, Sir Erwin, ay minimum ay 100 pesos per month. Ngayon, ang Pag-ibig 2, Modified Pag-ibig 2, ay 500 pesos per month ang required na nahulog. At ang maturity ng Pag-ibig 2 ay 5 years. So, kung after 5 years, whatever amount you have contributed, yun po ang ibabalik namin sa iyo plus the corresponding dividends. Yan po. Sir Erwin, sana na nasagot ko ang iyong katanungan about Pag-ibig 2 program ng Pag-ibig Fund. Bumalik po tayo sa pag-avail nyo ng housing loan. At meron pa po, isa sa mga benefits nyo pala ay yung, halimbawa po, wag naman sana, yung magkaroon kayo ng kalamidad at yung inyong area ay dineclare ng ating gobyerno na under calamity, under state of calamity. Nag-o-offer po ang Pag-ibig Fund ng calamity loan sa mga affected residents po na Pag-ibig Fund members. At ang kagandahan po dito, ito po ay ang interest po ng calamity loan namin ay 5.9% per annum. And then mayroon pa po kaming grace period na at least mga 6 months bago kayo maghulog ng inyong calamity loan. Kung kayo naman din po ay halimbawa po naaprubahan na yung inyong housing loan at kayo ay nasa ibang bansa, at ang problema po ay kung saan kayo maghuhulog ng inyong hulog para sa babahay. Tulad po na sabi ko, meron pong kaming designated countries na pwede kayong maghulog. Yun yung po yung may mga Pag-ibig Fund representative kami o yung may mga remittance center po kami. Yung nabanggit ko pong country, meron po kami sa Asia Pacific, sa Europe and Middle East. At pumunta lang po kayo sa doon sa Philippine Consulate or Philippine Embassy, nandoon po ang aming Pag-ibig Fund representative or ang aming remittance partners. Ito po yung iRemit o yung bentaha. Yung iRemit doon po sa mga countries na sa may Asia Pacific, yung Hong Kong, Singapore, Taiwan, Japan, Brunei. Meron po sa Middle East po, sa Saudi Arabia, sa Jeddah, Riyadh, and Al-Kubar, sa Kuwait, sa Qatar, sa Abu Dhabi, Dubai. Ayan po. Sa Europe naman po, meron po kami sa London, Milan, Rome, sa Spain. Yan po. Meron po kaming mga Pag-ibig Fund representatives at remittance centers. Malamang pwede pong, halimbawa po, may gustong malaman kung ang kanilang contributions dito sa Pilipinas ay ano nangyari. Kasi meron po tayong mga kapatid na nag-work po sa ibang bansa na bago sila magtrabaho sa ibang bansa ay nagawa nilang magtrabaho po dito sa Pilipinas. At nung nagtatrabaho po sila dito sa Pilipinas, binabawasan po sila ng kanilang employer ng Pag-ibig. Ano po ba ang mangyayari doon sa binawas sa inyo nung bago kayo pumunta ng ibang bansa? Hindi po yun mawawala. Isasama po namin yon sa inyong contributions as OFW.
At kasama din po yung mga hulog nyo, yung previous, yung local contributions nyo sa pagbibilang po ng 24 months para pag-avail ng housing loan. Ang eligibility nga po para makapag-avail kayo ng housing loan ay dapat membro kayo ng 24 months. Yung 24 months po na yon, kasama po ang bilang doon yung local contributions nyo. Hindi lang yung para sa yung na-contribute nyo as OFW. Kasama po yung local, kung meron kayong local contributions. Halimbawa po, nung nag-work kayo dito sa Pilipinas at may hulog kayong 18 months, and then nag-abroad na kayo. So, ang kailangan nyo na lang pong ihulog sa Pag-ibig Fund para makapag-avail ng housing loan ay 6 months. Kasi meron na kayong dating 18 months. Just to meet the 24 months requirements, you have to pay the 6 months contributions. Ngayon, depende naman po yon kung magkano po ang inyong i-avail na housing loan. Kung i-avail nyo nga po ay 1 million na housing loan, ang required contributions na po doon ay 500 pesos per month. Huwag po kayong manghinayang doon dahil yung 500 per month po na iuhulog nyo ay impok nyo po na ibabalik po ng Pag-ibig Fund. Ngayon po, kung naaprubahan po yung inyong housing loan, doon po sa hulog nyo monthly, yung housing loan amortization o housing loan payments nyo, mayroon na pong kasama na po doon yung inyong monthly contributions. So, pag naghuhulog kayo buwan ng inyong housing loan, kasama na po ang inyong Pag-ibig contributions doon. May binigay po nga yung katanungan si Sir JR. Ito po ang kanyang tanong galing sa Qatar kay Sir Jake. It has been a long time since I left the Philippines to work overseas. I cannot remember anymore if I was a member of the Pag-ibig Fund or not. How will I know? Sir Jake, thank you for your question. Sir Jake, all you have to do is go to or visit our website, www.pagibigfund.gov.ph, and then click the members services or members contributions. And then just enter your name, or if you have your Pag-ibig Fund number, just enter your Pag-ibig Fund number. Or you can email us, Sir Jake. Or this is our website for those who are just tuning in. This is our website, www.pagibigfund.gov.ph. And then this is our email, Sir Jake. OFW Center, small letters lahat, Sir Jake. OFW Center at pagibigfund.gov.ph. Just email us, sir, about this, and we will give you your Pag-ibig Fund number or your Pag-ibig Fund contributions if there are any contributions you have contributed. Sana nasagot ko po itong katanungan ni Sir Jake. Katulad nga po na nasabi ko, kung kayo po ay dating member at may hulog po at ang mahalaga, nag-remit ang employers nyo dito sa Pilipinas, hindi po siya mawawala. At madali po natin, email nyo lang po ako doon sa nabanggit kong email address para po ma-assist po namin kayo sa pagbe-verify ng inyong contributions at mabigyan po kayo ng kaukulang Pag-ibig Fund number. Kung sa mga ating kapatid na OFW na ngayon po ay nasa Pilipinas, nagbabakasyon, at may katanungan po or may gusto nyong mabigyan kaagad ng kaukulang sagot ang inyong mga katanungan, pwede po kayong tumawag sa telephone numbers na ito, 840-1793, 892-4382. Ulitin ko po, 840-1793 and 892-4382. Meron din naman po kami sa yung aming business development group. Ito po ay nag-handle po mostly ito ng mga nag-avail ng housing loan. Ang number po nila ay 654-9211. Ulitin ko po, 654-9211. Meron din po kaming hotline.
Ang hotline po namin, ito po, 724-4244. Ulitin ko po, 724-4244. Yung mga ate pong kapatid, na banggit ko nga po kanina, kahit po nasa ibang bansa kayo, pwede po kayong mag-avail ng aming multipurpose loan or calamity loan at housing loan. Ang kailangan nyo lang pong gawin, mag-execute ng special power of attorney. Ito pong special power of attorney na form ay downloadable po sa aming website. Kung kayo naman po ay napunta sa ating Philippine Consulate or Philippine Embassy sa mga bansa na mayroon tayong Pag-ibig Fund representative na nabanggit ko kanina, pumunta po kayo sa kanila at i-assist po nila kayo sa inyong gustong i-avail na loan sa Pag-ibig Fund. Pwede rin po kayong magbayad. Tanong nyo po kung saan yung mga remittance centers na pwede nyong pagbayaran sa bansang inyong pinagtatrabahuan. Ngayon po, at halimbawa po kayo ay medyo may edad na at wala pa po kayong sa 65, pwede pa rin po kayo magpa-member sa Pag-ibig Fund as voluntary membership. Kumikita po ang inyong hulog ng doon po, ito po yung Pag-ibig 1 ng 4% to 4.5% per annum at tax-free po ito. Yung dati yung contributions na nasa Pilipinas, nag-work kayo sa Pilipinas, i-merge po or i-consolidate namin yan sa inyong membership sa OFW. At hindi po siya mawawala. Pagkos, kumikita pa po ito ng interest. Sa mga may extra income, ini-encourage ko po kayo mag-invest sa Pag-ibig Fund. Ito po yung tinatawag naming Modified Pag-ibig 2 program. Ang interest po nito, mas malaki po doon sa Pag-ibig 1, which is 4.5% to 5% per annum po ang interest nito. May dagdag ko lang po ito na ibang mga requirements pa po na kinakailangan pag sa housing loan. Unang-una po, nabanggit ko na kanina, yung titulo po, kung kayo po ay kukuha ng property or bibili ng property sa isang private individual, dapat po ang titulo, i-check nyo po, ng titulo po ay nakapangalan sa seller at malinis po. Ibig ko pong sabihin, walang naka-annotate na or nakasanla sa bangko, wala pong kaso. Titignan nyo po yung likod ng titulo na walang annotation. At pinakamaganda po, kung meron pa naman kayong representative na pwede nyong mapakiusapan na kung halimbawa po ay kayo ay nagdududa sa inyong property bibilhin, pwede nyo pong i-check yan sa Register of Deeds. Yung Register of Deeds po, ito po yung nangangasiwa ng ating mga titulo. Ang Register of Deeds po ay matatagpuan bawat city or province po, meron po tayong Register of Deeds. Kung meron po kayo kung ang gusto niyo pong property ay San Antipolo, meron pong Register of Deeds diyan. Doon niyo po ma-check kung yung titulo po ay malinis at kung yun po talaga ay hindi fake. Alam niyo naman po ngayon uso yung mga fake na mga titles at madami pong mga nanloloko sa atin ngayon, lalo na pagbebenta ng mga properties. I-check niyo po kung kayo ay nagdududa. Kasi kung kayo naman po ay kukuha sa isang developer, lalo na sa accredited developer ng Pag-ibig Fund, i-assist po kayo ng mga kanilang staff. At ang kagandahan naman po dito, sila na rin po at makakagaransya kayo na maganda po o malinis yung titulo. Kasi po, ito po ay accredited ng Pag-ibig Fund. Tanong nyo po, halimbawa po, naaprubahan ang inyong housing loan. Ang ano po namin ngayon, pag ngayon po na-take out o ngayon po na-approve yung inyong housing loan, ngayon po ay, let's say, March 20. Ang susunod, ang una pong hulog nyo ay April 20. Yan po ang pinakaunang hulog nyo, magiging unang hulog nyo sa paghuhulog nyo ng housing loan.
Dati po kasi ang ano namin ay hindi ganyan. Binago na po namin na kung kailan po na-approve ang inyong housing loan, doon po the following month, that will be your first amortization sa housing loan nyo po. Nabanggit ko na rin po kanina itong required contributions nyo na kung ano man po yung naaprubahan sa inyo, yun po ang inyong ihuhulog all throughout your housing loan. Ito po, mahalaga po ito na mababanggit ko rin po. Yung savings nyo po ay tulad ng sasabi ko kanina ay ibabalik po ng Pag-ibig Fund. Ngayon, kung meron po kayong housing loan at matured na yung inyong savings at yung housing loan nyo po ay hindi pa fully paid, hindi po muna namin i-release ang inyong savings hanggat hindi nyo na po fully pay yung inyong Pag-ibig housing loan. Then, when you already pay your housing loan, fully pay po yung housing loan nyo, saka lang po namin ibabalik din yung inyong lahat ng na-contribute. Tulad ng sabi ko, yung housing loan amortization nyo, meron na pong nakakabit doong contributions. So, hindi nyo na kailangang maghulog monthly din ng inyong contributions. Kasi pag naghuhulog na kayo ng amortization o bayad sa inyong housing loan, meron na pong kaakibat na housing loan contributions doon. Ang inyo po, halimbawa po ay nagbakasyon naman kayo dito, ang advice ko po sa mga ating kapatid na OFW na nagbakasyon na, dito na lang po kayo mag-execute ng special power of attorney. Unang-una, mas mura po ang special power of, ang pagpapanotaryo dito ng special power of attorney kung kayo ay nandito na. Kasi pagka kayo ay nasa ibang bansa, siyempre iba po ang rate natin doon. Iba ang rate ng ating Philippine Consulate at saka ng Philippine Embassy para sa notaryo. Sa mga embassy natin, yun yung tinatawag minsan ng ating mga kababayan na naka-red ribbon. Kasi po parang may red ribbon yun. May tanong na naman po dito. Ito po ay para galing kay Cheryl. Ito mukhang ng Kuwait. Mahaba ang tanong ni Ma'am Cheryl. Ask ko lang po, before po yung boyfriend ko na nag-apply po siya sa Pag-ibig housing loan, di pa po na-turn over yung bahay sa kanya. In-schedule na siya to work abroad. Paano po kaya ito? Gusto niya kasi ako ang mag-asikaso. Halimbawa, na ma-turn over yung bahay, sa kanya po nakapangalan lahat, hindi po naman po kami kasal. Ano po ang requirements kung ako ang magpapatuloy ng nasimulan niya? Sabi daw po na mapoprofit yung dinown niya na 15,000 kapag tinurn over niya yung bahay tapos hindi na inasikaso within 1 month. Unang-una, ang tanong ay kung ano ang kailangan para na requirements para ikaw ang mag-asikaso, Ma'am Cheryl. Una po, ang kailangan mo pong gawin ay kumuha ka ng special power of attorney sa boyfriend mo na ino-authorize ka niya na ikaw ang mag-asikaso. Kaya lang, kung ikaw ay nasa Kuwait, mukhang mahihirapan kang asikasuhin din. Halimbawa, kung ikaw ay uuwi, kailangan mo ng special power of attorney from your boyfriend. So, ikaw, ito ay na Cheryl from Kuwait. Kailangan mo, pag uwi mo dito, kailangan ay may dala ka ng special power of attorney na duly authenticated ng ating Philippine Embassy o Philippine Consulate sa Kuwait. Yung form, meron tayo, sa Kuwait, meron tayong Pag-ibig Fund representative dyan. Pumunta ka lang doon, kumuha ka ng form, pa-assist ka, paano ang notaryo o yung papalagay ng red ribbon o yung authentication, at yun ang kailangan mo para makapag-transact sa Pag-ibig Fund. At sa tingin ko, ito ay kinuha ng boyfriend mo sa isang developer. Kailangan mo rin ng special power of attorney para sa nagagamitin mo para sa developer. Kasi makikipag-transact ka dito, hindi lang sa Pag-ibig Fund.
Makikipagtransact ka dalawa, sa developer, yung pinagkunan ng property ng boyfriend mo, at sa pag-ibig fund. So, ang special power of attorney mo, dalawa, galing yung special power of attorney para sa sa pagtransact mo sa developer, yung pinagkunan ng boyfriend mo ng property, at pag nag-transact ka na ngayon sa pag-ibig fund, yung special power of attorney rin na galing sa pag-ibig fund. Ito ay downloadable din sa website namin. Yung about sa mapo-forfeit po, yung dinaw na 15,000 pesos, hindi ko po masasagot ito kasi po sa malamang ito pong 15,000 ay dinaw ng boyfriend mo sa developer. Ito siguro yung equity na hindi ko maalam kung ano ang kanilang agreement. Ngayon, tama ka, lahat ng mga dokumento at titulo ay nakapangalan sa boyfriend mo. Kasi hindi pa nga kayo kasal na nabanggit mo, lahat ng dokumento after the turnover ay nakapangalan sa boyfriend mo. Yun po. Sana Ma'am Cheryl, nasagot ko po ang katanungan mo. Ang mahalaga po, Ma'am Cheryl, yung special power of attorney. Yun po yung authority mo makipag-transact sa developer at sa pag-ibig fund. At kailangan mong umuwi para maasikaso to. Kung ikaw naman ay hindi naman uuwi, ang comment ko lang is mag-designate yung iyong boyfriend ng inyong representative dito para siya ang mag-asikaso. Kasi merong period din yan para mawalang visa yata ang pagkuha sa isang developer. Hindi ko kabisado ang kanilang proseso pag kumukuha ka. Kasi ang unang proseso niyan is pupunta ka sa isang developer, magpapa-reserve ka o magda-down ka kung ano man yung kanilang proseso, kung magkano yung kanilang kailangan, and then saka kayo mag-uusap, sasabihin mo sa kanya sa developer na gusto mo yung property at ipapasok mo sa pag-ibig fund. And then, sasabihin naman ng developer, itong kailangan mong ihulog muna, down payment or equity. Malamang ganyan ang nangyari sa boyfriend mo at dun sa developer. Lalo na ikaw, Ma'am Cheryl, nasa Kuwait, meron po tayo diyang pag-ibig fund representative. Pumunta ka lang doon at makipag-ugnayan sa aming representative sa Kuwait, Philippine Embassy or Philippine Consulate. Mas maganda, Ma'am Cheryl, kung ikaw ay hindi pa membro ng pag-ibig fund, mas maganda rin na maging member ka na ng pag-ibig fund para kung sakali na gusto mong pa-improve at kayo ay kinasal na ng boyfriend mo, gusto mong pa-improve ngayon yung property in the future, pwede yun. Dapat member ka na, at least para pagka nag-loan ka ng improvement, qualified ka na. At mas maganda to, ito ay yung para savings lang to, at saka sa mga medyo may edad na, ito ay retirement namin, katulad ko, na ilang taon na lang, mag-retire na rin. Maganda pong maging maghulog sa pag-ibig man para sa ating mga retirement. Kasi po, kumikita po ito at ito po ay garansya ng gobyerno na kahit anong mangyari sa pag-ibig fund, mawala man o malugi, may babalik po yan ng gobyerno natin. Garansya, yan po yung tinatawag naming guaranteed by the government, yung inyong savings. Sa lahat po ng mga nagtanong, maraming salamat at sa mga na tagapakinig at miyembro ng Kakampi, maraming salamat po at nandito po uli kami next week. Every Wednesday po ang Pag-ibig Fund team ay nandito mula 11 a.m. to 12 noon to give you the benefits and programs of Pag-ibig Fund. Kung meron po kayong katanungan, pwede nyo pong i-email sa aming ito po ang aming email ad, OFW Center, small letters po lahat yun, OFW Center at pagibigfund.gov.ph.
email nyo lang po lahat ng katanungan nyo about your contributions, or if you want to know your contributions. Ngayon po, kung meron nandito naman po kayo sa Pilipinas, yung ating mga kapatid na OFW, tumawag lang po sa 724-4244 or 840-1793 or 892-4382. Kung hindi naman po kayo, kung wala naman po kayo sa Pilipinas at gusto niyo magpa-member, bisitahin niyo lang po ang aming website www.pagibigfund.gov.ph. I-click niyo po. Pag na-access niyo na po 'yun, i-click niyo lang po yung e-services at may sundan niyo na lang po yung mga buttons doon. Ini-encourage ko po ang ating mga, hindi lang po ang ating mga OFW, na you should take advantage of your benefits from Pag-ibig Fund. Mahalaga po na may impok. Uulitin ko po, lahat po ng inyong ibinabayad o inuhulog sa Pag-ibig Fund ay inyong impok, inyong savings, at ibabalik po ng Pag-ibig Fund sa inyo na may kaukulang interest o dividendo. Hindi po siya mawawala. Nandiyan lang po yan. Kahit naumpang 1981 kayo nagko-contribute, nandiyan po yan. Kasi po, hindi nyo na po matanong, galing po ako ng JEDA, naging Pag-ibig Fund representative po ako ng JEDA. Minsan po may isang nagtanong sa akin na ating OFW doon, nung nasa JEDA ako. Siguro, tinetest niya ako kung talagang hindi nawala ang kanyang contributions. Sabi niya, 1981 pa siyang member sa Pag-ibig. Dito sa Pilipinas, nag-work. Chinek ko. Nung pinakita ko sa kanyang contributions, tuwan-tuwa po siya. Hindi niya akalain na nandoon pa yung kanyang contributions. At mas malaki pa yung tubo ng hinulog niya kaysa dun sa talagang naihulog niya po. Kasi 1981 pa, naghuhulog siya at tumigil siya, I think, mga 1985. Nung nasa JEDA po kay 2010 to 2012, last year lang ako bumalik dito, hindi niya akalain na ganong kalaki yung pera niya. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, hindi po mawawala at tumutubo pa po ang inyong pera sa Pag-ibig Fund. Sa mga may extra money po or extra income, mag-avail po kayo ng Pag-ibig 2 program namin. Ito po naman po ay yung parang time deposit. Yung nabanggit ko po na contributions kanila, yun po yung Pag-ibig 1, yung mga contributions mo sa Pilipinas. Ngayon po, kung may bago po ito, yung Pag-ibig 2. Investment po ito, parang time deposit. Pinagkaiba nga, malaki po ang interest nito. Mga 4.5% per annum to 5%. At ang term po nito ay 5 years. After 5 years, saka po namin ibabalik sa inyo lahat ng naihulog nyo sa Pag-ibig 2, Pag-ibig 2 plus yung dividendo. Siguro po, wala na tayong meron pang katanungan. Magpapaalam na po ang Pag-ibig Fund. Ako po uli ay si Ruben Galamay. Hanggang next week po uli, mula 11 hanggang 12 noon, magsasama-sama po uli tayo next week para sa Pag-ibig OFW program. Magandang tanghali po.